Jessica's POV. Jessica, baby! Muntik pa siyang madulasan dahil sa malaengkantong boses na yun. Kahit maraming tao sa Club V at halos siksika na sa baba ng stage, hindi magkakamali sa Jessica kung sino may-ari ng boses na yun. Nang lubingon siya sa gawing kanan sa ibaba ng entablado, napabuntong hininga na lamang siya. Hindi nga siya nagkamali. Ang bugok na si X ang tumatawag sa kanya. Ronaldo Montemayor o mas kilala bilang X, anak ng isang mayamang businessman at kaklase niya rin dati. Lumapit to sa gilid ng stage kung saan siya nakapwesto at tahimik na sumasayaw. Akin ka mamaya ha, may 1K ako rito. Libre ko pa pulutan mo. Nagmamagaling nitong sabi na tila siguradong sigurado ito na papayag na siya. Dagdagan mo ng 500. Ikaw pa naman ang RK tong friend tapos 1,000 lang kaya mong ilapag para sa akin? Paghihimutok niya naman. Mahal naman ang talent fee mo. Samantalang may papakilala lang naman ako sa iyong bagong sugar papa. Kuminang kagad ang mata niya sa tuwa. Pagdating talaga sa panggugoyo, the best pa rin ang kaibigan niyang ito. Fresh pa yun. Nagkakilala sila ni Ronaldo ng grade 12 sila. Nirigtas siya nito sa mga bully nilang schoolmates, ngunit ang kapalit noon, ang bugok na lalaki naman ang pumalit upang araw-araw siyang kulitin. Ganon pa man naging close sila at magkasundo naman sa halos lahat, pwera na lang sa katalinuhan. Napag-iiwanan siya pagdating sa academic kemerut na yon. Aminado siyang di siya matalino pero hindi rin naman siya papayag na tawagin siyang bobo. Tamang lagi siyang may perfect attendance, award, and the rest, dinadaan na lang sa ganda. Baka naman mabaho ang hininga niyan, lagot ka sa akin. Tinaasan niya to ng kilay at saka bumaba ng stage. Lumapit siya kay Ronaldo at tinuloy ang pakikipagbiroan dito. Paminsan-minsan na lang din kasi nagagawa itong si Ronaldo dito sa club. Kuminsan bumuwi lang ng 1 buwan bago niya ulit to makita at tulad ni Francis, sa isang eksklusibong subdivision, nakatira itong bugok na si Ronaldo. Di niya nga alam kung bakit puro rich kid na nagiging kaibigan niya. Siguro dahil maganda siya. Jessica! Napalingon siya sa kanyang likuran kung saan naroon ang tumawag sa pangalan niya. Nagpaalam naman si Ronaldo sa kanya na makitang baklang si Mamita, ang manager nila ni Ira dito sa Club V. Allergy sa Becky ang bugok? Bakit po, Mamita? Magalang niyang tanong dito pagkalapit niya. Pinasadahan siya ng tingin nito mula mukha hanggang paa bago ngumiti. May pinapagawa kasi si Big Boss. Kailangan 3 babae sa darkroom ngayon. Pag-iimporma nito sa kanya. Handa na sana siyang tumanggi nang muli na naman to nagsalita. Kasama rin si Ira. Isa pa matandang incheck ang kliyente. Pero Mamita? Hay nako Jessica. Tigilan mo yung kaartihan mo at gawin mo na ng pinapagawa sa inyo sa darkroom. Total wala ka namang kliyente ngayon. Walang kita. Singhal nito sa kanya na ikinagulat niya. Lakad na sa darkroom. Sa room number 8. Hindi yan na nagawa pang tumanggi dahil tinalikuran na siya nito kaagad. Wala na siyang iba pang nagawa kundi ang sundin ang pinag-uutos sa kanya. May punto naman ang manager niya. Trabaho niya magbibigay aliw sa mga customers pero iniisip niya palang pupunta siya ng darkroom, kinakabahan na siya. Nanlalamig ang mga palad niya. Higit sa lahat nangangatog ang tuhod niya. Paano pa kaya kung may pagawa sa kanya matandang insek na sinasabi sa kanya ni Mamita? OMG, hindi maaari. Mahalaga sa akin ang iniingatan ko. Mariin niyang sabi sa sarili. Wala siyang pakialam sa galit ng manager niya. Kahit anong oras naman po pwede siyang umalis sa Club V kaya lang, simula na ng kalbaryo para sa kanila ng mama niya. Wala silang income, wala siyang ipon, at madalang pa sa patak ng ulan tuwing summer kung magpadala ang papa niya. Kailangan ko makahanap ng customer na mapera. Aniya sa sarili at sa kanlibot ang tingin sa club. Nasaan na ba si Ronaldo? Pwede na yung bugok na yun. Total may pinakilala naman siya. Jessica, halika na sa dark room. Tawag sa kanya ni Ira na mukhang ready na rin sa bakbakan. Mauna ka na. May customer kasi ako hindi pa nakakabayad eh. Sisingilin ko muna. Pagsasinungaling niya. O sige, bilisan mo lang ha. Baka palitan ni Mamita ang slot mo. O kaya naman baka magalit yun sa'yo. Tapalan mo na lang ng 500 ang bibig ni Bex para manahimik na. Paglalahad nito at saka siya iniwan. Nang nawala sa paningin niya si Ira, bumalik siya sa gilid ng stage. Tamang tingin sa kaliwat kanan para maghanap na mahuhututan. Pero nang bumaling siya sa bandang gilid, nakita niya ulit ang manager niya. May kausap itong isang lalaki na naka-all black na damit, matangkad, matikas at mukhang sanggano. Bulong niya sa sarili. Napatingin din ang manager niya sa kanya, dahan-dahan upang tumaas ang kilay nito at lapitan siya.
Ngunit bago pa to makalapit sa kanya, agad-agad na siyang umalis sa kinalulugaran niya at tinanap na ulit si Ronaldo. Saan ba kasi nagsuot ang wallet stick na, "Sorry, I didn't mean." Kapwa sila natigilan na magkabungguan sila ng lalaki. Pero dahil sa tangkad ng lalaki sa balikat siya nito umuntog. "You look flustered." Anang lalaki. Buong buo ang boses nito at pamilyar sa kanya ang amoy at ang boses nito. "Are you okay?" Giit pa nito. Nang tingalain pa ang lalaki, hindi na nga siya nagkamali. Ligtas na ang kanyang iniingatan. "Adam!" Nakangiting bungad niya rito bago lumingon sa pinanggalingan niya. Nakita niya ang manager niya na lumingalinga at tila may hinahanap kaya naman hindi niya papalapit si Adam sa kanyang katawan. "Hagkan mo ko, bilis!" Nagmamadaling utos niya rito. Papalapit na si Mamita kaya naman kailangan niya ng agarang aksyon. "Bilisan mo habang G pa ako." "Ha? But?" "Sabing hagkan mo ko eh, bilis." Ipidikit niya ang mga mata niya at bahagyang umuso pero ang siste. Wala namang lumalapat sa labi niya. Muli siyang nagmulat at ganoon na lamang ang gulat niya na makita na malapit na ang manager niya sa kanila. Hinila niya si Adam. "Peste, sabi hagkan mo ko." Di niya na nagawang tapusin pa ang nais niyang sabihin na bigla na ring lumapat ang labi ni Adam sa kanyang labi. Nilapat ni Adam ang katawan nito sa kanya, kinawit ang mga braso sa bebang nito. Naramdaman niya ang kuryente na kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit bago pa mag-sink in sa isip niya kung anong ginagawa nila, pinalalim na ni Adam ang hagkan na pinagsasaluhan nila. It became aggressive yet passionate. Para bang hinihigop nito ang lahat ng lakas niya. Isang uri ng hagkan na gumising sa kanyang katawan at isipan para hagkan din ng lalaki pabalik, and she did. She kissed him back. He was her first, ang kauna-unahan niyang nahagkan. "Hay nako, Jessica. Siguraduhin mong may mapapala ka dyan sa kahagkan mo ha. Dahil kung wala, makukuturot ko talaga yung tinatago mo." Saka lang siya natigilan na marinig niya ang boses na yon ng kanyang manager. Minulat niya ang kanyang mga mata at gano'n na lamang din ang gulat niya nang masalo niya ang kulay asul na mga mata ni Adam na nakatitig din sa kanya. Kagad siyang bumitaw dito at saka pa lang niya napagtanto ang kapeste ang nagawa niya. "Hagkan mo ko? Inagkan mo ko?" Halos pabulong niyang tanong, saka nilahad ang kanyang palad sa harap na nagtatakang si Adam. 1,000 isang hagkan. Bayad muna bago larga. Pampalubag man lang para sa first kiss niyang itong nakauna. Kahit siya naman ang tuwang-tuwa. "Sorry." Yun lamang ang tanging nasabi sa kanya ni Adam, saka tumalis na para ba nagmamadali. Na para bang hindi nga sila nahagkan ito at hindi ito ang first kiss niya. Mabango naman ang hininga ko ah. Pagmamaktol niya sa kanyang sarili. Tsaka nakipagsiksikan sa mga nasa club. Kulang na nga lang uyain niya ang bibig ko kanina. Itsura mo, Adam. Kahit wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon, may alam naman siya sa pagiging intimate sa lalaki. Isa pa bukod sa panonood ng R18 na movies, nag-i-imagine din siya minsan kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang iniwan ni Adam pagkatapos itong mahagkan ang labi niya. "Jessica!" Naagaw ang atensyon niya mula nang tumawag sa kanya. Kagad din tong lumapit at tinawakan siya sa braso. Namamanghang napatitig siya dito. "Ate Denise?" Hanggang ngayon naiilang pa rin siya dito. Famous kasi. "Bakit po?" Ngitian naman siya ni Denise na bahagyang napaagang ng nararamdaman niya. Hindi niya kasi ito masyadong close dahil may iba tong kagrupo. Bukod pa sa isa ito sa star dancer nila, mas matanda rin to sa kanya ng 2 taon. Nakakailang din ang aura nito pero aminado siyang maganda talaga si Denise, lalo na sa malapitan. Gray ang kulay ng mga mata nito na binigaya ng malilintik at mahabang pilik. Matangos ang ilong na sumakto rin sa natural at mapulat manipis itong labi. Sa unang tingin matatarayan ang kung sino man dito, lalo na kung di talaga sila close. Pero pag nagkausap na mga ito ay lagi itong may ngiti sa labi. Kaya naman mahirap basahin kung ano nga ba talaga ang personalidad nito. "May customer ka ba ngayon?" Tanong nito. Titig na titig sa kanya habang nakangiti. "May sideline kasi ako eh. May grupo kasi na magkakaibigan ang kumausap kay Mommy Vicky. Kailangan daw nila ng regalo para sa kaibigan nilang may birthday ngayon." Napabuntong hininga na muna si Denise bago muling bumaling sa kanya. Medyo naiilang na. "Ako raw ang gusto eh. Di naman ako makatanggi. Alam mo na, trabaho ko to." Mahabang paliwanag nito. Naiintindihan niya ito.
Dahil kahit siya hindi makatanggi minsan kasi nga kailangan at trabaho nga nila ito. Pero bakit siya ang nilapitan nito at hindi ang mga kaibigan nito? Di na sana siya magtatanong at sasabihin kung anong nasa isip niya nang muli itong magsalita. Nasa darkroom si Aiza. Si Grace naman tinakas ng customer niya. Ano pong gagawin? Tanong niya na lamang. Wala rin naman siyang customer ngayong gabi. Nagliwanag kaagad ang mukha niya. Nang hawakan ng magkabila niyang kamay. Palitan mo muna ako sa VIP stage mamaya. Okay lang ba? Nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin, sasayaw siya roon bilang star of the night? OMG, kabado 20 siya pag nagkataon. Dalawa kasi ang hani ng mga customers na pumapunta sa Club V. May VIP na karamihan malalaking tao at may mga sinasabi sa buhay na sa VIP area kagad ang tungo at meron din namang normal lang. Doon naman ang pangkaraniwang customers na halos araw-araw yata pumupunta sa club. You mean, sasayaw ako bilang star of the night sa VIP room mamaya? Manghang tanong niya rito na tinanguan lamang ni Denise bilang sagot. Kaya ko ba dun? Hindi pa ako nakakapasok sa VIP room eh. Hindi katulad dito na medyo magulo ang customers. Nakangiti pa rin saad nito. Konti na lang mapapapayag na siya nito. Babayaran ko na lang pagrelyebo mo sa akin mamaya. Please, Jessica, pumayag ka na. At bumigay na nga talaga siya. Lalo pa na sabihin itong babayaran siya. Wala namang mawawala sa kanya eh. Ganon din naman. Sasayaw lang siya na mas maharot sa pinakamaharot na bewang niya para mamaya. Duh! Star of the night lang naman ang peg niya eh. Kailangan yung pangmalakasan ng performance level niya. Sige nga po, ang ganda mo kasi, ang hirap mong tanggihan. Nakangiti na ring sagot niya. Nakiusap siya ni Denise bilang pasasalamat, saka ito umalis. Ngunit bago tuloy ang maghiwalay ang landas nila, sinabihan na siya nitong kakausapin nitong MC para mamaya. Sinipat pa nito ang suot niyang relo bago nagpa siya na pumunta sa VIP area. Habang binabaybay, ang daan papasok doon ay hindi niya maiwasang makadama ng kaba. Nanlalamig ang mga palad niya at halos ayaw niyang humakbang ng kanyang mga paa. Ganon pa man kailangan niya magpatuloy para sa ekonomiya. Aniya at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. Muli niyang sinipat ang kanyang relo upang tingnan ng oras. Eksakto alas 12 ng gabi tatawagin ang pangalan niya para sumayaw sa stage sa VIP sa 11:45 PM. Napabuntong hininga siya at kinapa ang kanyang dibdib. Para may mga dagang naguunahan sa loob noon dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. 11:50 PM. Peste! 10 minuto na lang sisikat na ako. Aniya bago pinunasan ng pawis niya sa noo. 11:58 PM. Nakatuloy na siya sa VIP area at kagad na tumuloy sa gilid ng stage. Maraming tao na halos lahat ay mukhang respetado at edukado. Nakaupo lang din sila sa kani-kanilang upuan habang tahimik na nagiinuman. Ang iba ay mga babaeng katabi na at iba naman nakikipagkwentuhan lamang. 11:59 PM. Napanunok siya at pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Bago pumikit, nang pagmulat niya ng kanyang mga mata, sakto naman namatay ang ilaw. Tayong ang kulay pulang ilaw sa gitna ng stage ang makikita habang unti-unti lumalakas ang kakaibang tunog ng musika. 12 midnight. Napabuntong hininga siya at tinihanda na ang kanyang sarili. Ladies and gentlemen, mula sa kadiliman umalingaw ang buong-buo na boses na ngayon ng MC. I am thrilled to be asked to be here tonight to bring this wildcat on stage. So without further ado, along with me, let's give a warm welcome with a big round of applause for Jessica. Nagpalakpakan na lahat kasabay ng walang humpay na hiyawan ng mga manonood. At sa nanginginig na tuhod ay dahan-dahan na umakyat siya na stage. Kasabay na lumalakas sa tunog ang maharot ng musika ay ang marahan niyang sinayaw sa maliit niyang bewang. Katulad ng kung paano silang tinuruan ng manager nila sa tamang pagngiti at pagsayaw upang umakit ng maraming customers ay ganon din ang ginagawa niya. Sumasabay ang balingkinitan niyang katawan sa sigaw ng musika. Pirikit niya ang kanyang mga mata at pilit na dinadama ang tunog na siyang bumubuhay sa madilim na gabi. Pinakawalan pa niya ang kanyang sarili. Hinayaang tangayin ng maharot na tugtugin. Hindi lamang iisang beses, hindi rin dalawa, kundi 3 beses na may lumapit sa kanya upang lagyan siya ng pera. Mayroong siliksik sa loob ng suot niyang pang-itaas. Mayroon din na sa boots niya. Ngunit sa panghuli ay napamulat siya
dahil isinuksok sa isang lalaki ang pera sa suot niyang pang-ibaba na may bandang puson niya. Ilang minuto na ba ang lumipas? Simula nung tinawag ng pangalan niya upang sumayaw. Ilang minuto na bang naghihiyawan ng mga parokyano dahil sa pagsaya niya sa gitna na yung tablado? Nagsisiyahan ba ang lahat sa performance niya? Naaakit ba mga ito? Tama ba? Tama bang ginagawa ko? Pabulong niya pang tanong sa kanyang sarili. Naangamba na baka hindi, na baka mali, na baka hindi siya para dito. Pero sa bandang huli, trabaho ko to. Trabaho ko magbibigay aliw sa lahat ng naririto. Ilang minuto pang tinagal niya sa entablado bago muling bumukas ang ilaw. Kasabay ng pag-iiba ng tunog. Tumayo lahat ng nanonood at pinlakpakan siya. Nakuha pa niyang ngitian ng lahat at yumuko hanggang sa unti-unti nang umaakit sa stage ang iba pa na mga dancers para palitan na siya. Yun na rin ang oras para makapagpahinga naman siya. Bumaba na siya at kagad binaybay ang likod ng stage para pumunta sa silid na nakalaan para sa kanya. Ngunit natigilan siya sa paglalakad na makita niya ang tatlong lalaki na tila may inaabangan. Nanlalamig ang katawan niya, lalo nang tumingin ng isa sa mga tatlong lalaki sa kanya bago ngumisi. Kanina pa kita hinihintay, nakangiting wika ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Jessica, right? I can offer you a big amount of money kung papayagan mo ako makasalo ka. Kinakabahan siya bago umatras. Akmang tatakbo na siya nung hilahin ng lalaki ang buhok niya. Napangiwi siya sa sakit, pero hindi niya hahayaan na magtagumpay ang lalaki sa binabalak nito. Bitawan mo ko. Ayoko sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sunod-sunod pa niyang sigaw habang pumipiglas. Hinawaan niyo siya. Itinulak siya ng lalaki sa dalawa pang lalaki na kasama pa nito. Tuturuan ko ng leksyon ang babaeng yan. Malakas niyang sigaw pero sa lakas ng musika sa club, malamang na walang makakarinig sa kanya. Tinawanan lang siya ng tatlong lalaki na lalo pang nagpatindi ng takot ng darama niya. Sa pagkakataong ito, napaiyak na lang siya habang patuloy na sumisigaw. Ang ayaw ko sa lahat, yun napupunta ang pera ko, sa wala. Natigilan siya saglit dahil binulong sa kanya ng lalaki. Diba ang sabi ko dati, sa akin ka? Sa table number 6, natatandaan mo ba? Nanlaki ang mga mata niya dahil sa kaalamang iyon. Natatandaan niya ngayon pero hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito. Naramdaman niyang hinawakan itong waistline ng short niyang suot na nagpalakas ng kabog sa puso niya. Sa malabong paningin at pinaghalong takot ang kawalan ng pag-asa ay naisigaw niya ang pangalang sanay narito upang tulungan siya. Pikit mata, tinanggap na sarili niya mga oras na yon. Wala na siyang kawala, wala na siyang laban. Na kahit ano pang tawag niya sa papa niya upang humingi ng tulong ay wala rin namang mangyayari. Hindi siya maririnig nito at wala rin may gustong tumulong sa kanya. Ngunit lumuwag ang pagkakahawak ng lalaking nasa likuran niya sa kanyang bewang. Kasabay ng paglingon niya rito ay siya ring pagbagsak nito sa lapag habang sapo ang tiyan. Nang lingonin niya kung sino may gawa nun sa lalaki, napaawang ang bibig niya. Adam? Yes, it was him. Awang ang bibig, hindi makapaniwala habang nakatingala sa matangkad na lalaking dumating. Patay sindi ang kulay dilaw na ilaw sa hallway papunta sa silid na nakalaan para sa kanya. Pero kitang-kita niyang galit sa kulay asul ng mga mata ni Adam. Ngunit bakit nasa VIP area ang lalaki? Akala niya umalis ito matapos ang hagkan na pinagsaluhan nila. Nainiwan na siya nito matapos siyang sabihan ng sorry. Ang lalaki na nakandusay sa lapag na kanina'y nasa likuran niya ay galit na tumayo. Peste ka? Mahanap kaya ng babaeng makakalaro, wag lang ang laruan ko. At wag kang makialam. Baka hindi mo ako kilala. Baka ilamero ka? Sino ba yan? Sigaw naman na isa pang lalaki. Kasama ng mga nanghaharang sa kanya. Nantuluyan na makatayong lalaki sa mukhang leader ng dalawa ay muli nitong tinadyakan si Adam sa tiyan. Nabawal ito sa lapag at napaubo ng dugo. Napatili naman si Jessica na makita na susugurin si Adam ng dalawa pang lalaki. Di niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nag-alala siya dahil tatlo ang mga lalaki nang harang sa kanya. Sabang nag-iisa naman ni Adam, baka mapahamak pa ito dahil sa kanya. Ngunit bago pa nga mangyari ang isip niya at ang akmang pagsugod nito ng dalawang lalaki, nagpakawala ito ng sipa sa panga ng isa. Habang isa na may napahawak ito sa braso at binigyan siya ng suntok na suntok.
What the? Adam seems so pro in premarital arts. Sino ka ba? Duguan ang bibig na tanong ng lalaking sinipa ni Adam sa opisina. Sa halip na sumagot, ekspertong sinugod ni Adam ang dalawang lalaki at pinatikim na solidong suntok at sipa sa katawan. Wala tong pinalampas na pagkakataon at pati ang leader ay ng dalawang lalaki pinahirapan din ito hanggang sa hindi na makagulapay pa ang mga ito. Di na siya malapitan ng tatlo. Walang kahirap-hirap na napabagsak nito ang tatlong lalaki na balak pa siyang gawa na masama. Sa tuwing sumusubok ang tatlong lapitan si Adam ay sinisipa nito. He was so graceful na hindi man lang yata ito pinagpawisan. Muli na namang bumangon ang leader ng dalawang lalaki tsaka hinawakan ng braso niya. Kung sino ka mang pakailamero ka, huwag kang makikialam dito. Umigting ang panga ni Adam na makita nitong hawak-hawak siya ng lalaki. Walang hiya ka? OMG! Kahit ang pagmumura nito ay ang sarap pakinggan. But then, ngayon niya lang narinig na mura na si Adam. Binayaran ko ang babaeng to. Sa tingin mo ba hahabol-habulin ko to kung hindi ko naman binayaran? Ipinigsi niya ang braso niyang hawak ng lalaki para makawala. Bitawan mo nga ako. Sinungaling ka. Ni singkong duling wala ako nakuha sa'yo. Kaya naman bitawan mo na ako. Mahilig ka? Leave her alone. Malamig at maring bigkas ni Adam. Pabalya naman siyang tinulak ng lalaki sa gilid. Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya nito, muntik pa siyang umuntog sa pader. Mabuti na lang at naitukol na niya ang palad niya. Kung hindi, baka nabangasan din ang maganda niyang mukha. Susuray-suri ang lalaking tumayo bago dinuro si Adam. Nakikipag-away ka na dahil sa babaeng yan. Peste ilang lalaki na ang gumalaw dyan na. Malamig at sanay na sanay ka na dyan. Gamit na. Nanlaki ang mata ni Jessica sa lantarang pangbabatikos sa kanya ng lalaki. Susugurin niya sana ito kaya lang naunahan ng leader ng mga ito. Na makatayo, iika-ika itong sumunod sa dalawa. Nais pa nga sanang habulin ni Adam ang tatlo pero may rin niyang hinawakan ng kamay nito para pigilan. Tama na! Napatingin si Adam sa kanya na nakahawak sa kamay nito. Kahit siya'y nagulat nung hawakan ito sa kamay. Tahimik na nagpapakiramdaman lang sila habang magkahina ang kanilang mga mata hanggang sa siya ang naunang magsalita. Salamat! Mahinang sambit niya na sa wakas unti-unti na siyang kumakalma. Ang galit sa asol nitong mga mata biglang nawala. Tila kalmado na to at tinaramdam ang galit sa katawan nito. Binitawan niya ang kamay ni Adam at saka tumalikod. Pero sana hindi ka na nakialam. Sana humingi ka na lang ng tulong sa mga guard o kaya sa bouncer. Sana hindi ka na nakipag-away. Paano kung hindi niya naiwasang mapahigbi na maisip na baka mapahamak ito? Paano kung nasaktan ka? Dinampot niya ang blazer niyang nasa lapag at basta na lang sinuot. Napati ng isang strap ng suot niyang pangitaas. Gulo-gulo din ang buhok niya, malamang mukha siya madungis at kahiya-hiya. Nang wala naging sagot kahit isa si Adam, hinayaan niya na to at naglakad na papalayo. Tumutulo ang luha niya habang naglalakad sa hallway. Hiyang-hiya siya sa sarili, lalo na't nasaksihan ni Adam ang nangyari. Narinig nito ang panghusga sa kanya ng mga lalaki. Nanginginig pa rin ang katawan niya at unti-unti na naman lumalakas ang kabog ng puso niya. Kung di dumating si Adam, walang magliligtas sa kanya. Malamang nagawa na siya ng masama at pinagkakatuwaan ng tatlong lalaki kanina. Demanda mo sila. Natigilan siya sa paglalakad na marinig ng buong buo at malamig na boses ni Adam. Hindi niya namalayan na nakasunod na pala ito sa kanya at di niya narinig ang yapak ng paa nito kahit na ang paghinga. Siguro abala siya sa sarili niyang pakiramdam. Hindi mo dapat palampasin ang ginawa nila sa'yo. Akala ko ba mahigpit ang seguridad sa club na to? Suminghot naman siya at saka pinunasan ang luha sa mga mata niya bago umiling. Hindi na. Narinig na niya ang marahas itong pagbuntong hininga. Maya-maya pa'y nasa gilid na niya ito. Gulat siyang napalingon dito at walang sabi-sabi. Hinila nito ang napadi na strap na pangitaas niya. Isinuot din ito sa kanya ang hindi niya narinig ang yapak ng paa nito. Suminghot siya at saka pinunasan luha sa mata niya bago umiling. Narinig niyang marahas itong pagbuntong hininga. Maya-maya pa'y nasa gilid niya na ito. Gulat siyang napalingon dito na walang sabi-sabi. Hinila nito ang napati na strap na pang itaas niya. I'm serious. Demanda mo sila. Muli siya nagpunas ng luha at tumarap dito. Di na. Mapapahiya lang ako. Baka pagtawanan pa ako ng mga pulis kung sakali.
Sino naman ang maniniwala sa akin sakaling magsumbong ako? Sa itsura kong to, sa ayos ko, bayaran nga ako, diba? Baka nga ako pa mabaliktad at sabihan na gold digger Mapait siya na, pangiti at nagbaba ng tingin. Di niya kayang salubungin ng mga titig sa kanya ni Adam. Isa pa, mag-aalala si Mama. Ayoko mangyari yun. Ayoko na pati ako dumagdag pa sa mga iniisip niya. Dugtong niya pa at saka mo ring tumingin kay Adam. Kaya naman, please lang. Sana sa atin na lang to. Ayoko makarating ang nangyari sa akin sa ibang tao. Sinubukan itong hawakan ng kamay niya pero umatras siya. Napabuntong hininga na lang ito at saka marin pang nakatitig sa kanya. Baka abangan ka ulit ng mga lalaking yon. Sasamahan na kita? Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Ha? Papunta na ako ng silid ko at saka maaga pa. Tumingin siya sa relo niya at saka maring tumingin kay Adam. 2:00 pa lang na daling araw. Mamayang 5 pa ang uwi ko. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Mommy Vicky. Hindi na muna ako lalabas hanggang matapos ng duty ko. Nakatitig lang si Adam sa kanya. Wala na rin siyang makita na kahit anong emosyon sa mukha nito. Seryoso lang ito at may malalim na iniisip. Hanggang sa hinawakan nito ang braso niya at tinina na siya. Okay, sumama ka sa akin, Jessica? Sa kabilang banda. Adam, saan ba tayo pupunta? Nagdadalawang ilit siyang tanong. Ngunit kung saan ba sila pupunta? Tulad kanina, tahimik lang si Adam. Noong hawakan pa nito ang pulsuhan niya at ilabas siya mula sa Club V, naging tahimik lamang ito at mukhang may malalim ding iniisip. Di na rin siya nito hinayaan bumalik pa sa pagsasayaw hanggang ito rin ang nagpaalam para umalis na sila. Di niya na alam kung saan ba sila dadalhin ni Adam pero panatag din naman siya na wala itong gagawing masama sa kanya. At least that's what she felt right now. Hindi rin naman kasi ito mukhang sanggano, tulad ng 3 nangharang sa kanya. Habang sakay ng jeep, hindi niya ito maiwasang hindi titigan. Paminsan-minsan kinikiyom ni Adam ang kanyang kamay at umiigting ang panga nang dahil sa galit. Bagamat kalmado na to sa tuwing napapatingin sa kanya, di niya pa rin maiwasang isipin na baka apektado rin to sa nangyari kanina. Na baka may konong tumatakbo sa isipan nito ngayon. O baka naman tulad ng 3, mababa lang din ang tingin nito sa kanya. She smiled, a bittersweet smile. Hindi naman siguro. Magkatapat sila ng puan na parehong nasa gilid ng pinto. Hawak nito ang shoulder bag niya at suot naman niyang leather jacket ni Adam bilang pantakip sa kanyang katawan. 4 silang sakay ng jeep. Ang 2 pasahero at parehong babae na nasa side niya na nakaupo. Tinitigan niya si Adam kung titingin ba ito sa 2 babae, pero nanatili lamang itong seryoso habang nakatingin sa labas ng pinto. Sa tuwing tatawagin niya naman to o tatanungin, lumilingon to sa kanya, sabay bahagyang ngumiti, pero babalik ulit sila sa pagiging seryosong ekspresyon ng mukha pagkatapos. Makalipas na ilang minuto napansin niya, lumampas sila sa palengke ng Castillejos kung saan dapat sa bababa. Kumunot ang noon niya at nagtatakang tinignan ng kalsada kung tama ba ang nadaanan nila. Pero hindi nga siya nagkamali. Lumampas na nga sila. Adam, saan mo ba ako balak dalhin? Galit ng tanong niya. Kapag hindi ito sumakay at sumagot, bababa na talaga siya. Hindi mo ba talaga sasabihin? Nanatili namang tahimik si Adam habang nakatitig sa kanya. Okay, Manong. Dito. Fine. Lumapit to sa tabi niya, kaya naman, hindi niya natuloy pa ang pagpapara. Sa bahay tayo, dugtong pa nito. Saan? Taga rito ka? Sunod-sunod at namamanghani ang tanong. Yup, yun ang naging sagot nito at saka tumingin sa labas. Nang tumapat ang jeep sa Sierra Subdivision, doon na pumara si Adam. Hawak pa rin ito ang bag niya bago magaang hinawakan ng kamay niya upang hilahin ng pababa ng jeep. Teka, sandali! Nilingon siya ni Adam na para bang nagtataka. Dito ka ba nakatira? Diyan ang bahay ninyo? Sunod-sunod pa niyang tanong at tinanguan naman ni Adam bilang sagot. Hinawakan ulit ito ang kamay niya at tinina siya papunta sa isang eksklusibong subdivision. Wala siyang alam tungkol kay Adam. Tanging ang unang pangalan nga lamang nito ang alam niya. The rest, nga. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ba talaga ang dapat niyang isipin at maramdaman niya para dito.